Kung dalawang pangangailangan ng tao, eternidad at hindi eternidad. Permanent at hindi permanent. Kumbaga, paano ba? Temporal. Temporal. Ito yung temporal. Temporal. Or permanent. Patrick, hawakan mo. Pa talaga malaki. Permanent. Yan. So, karamihan sa tao, ang gusto nila, pera. Money. House. Ayan. Ano ba? Magandang buhay, wealthy. Tama ba yung wealthy? Ano pa? Yung mga kagustuhan ng tao sa mundo. Sabihin na natin lahat nasa kanya. Yung kayamanan. Wala na siyang mahanap pa na iba. Sikat. Yan. Parang yung mga vlogger na napapanood natin, sikat sila. Oo, mapera na sila. What about naman dun sa eternal? Dun sa permanent? Ano yung kagustuhan natin? Ayan. So, matanong ko po sa inyo, kung sasagutin nyo po, saan po ang gusto nyo dito? Sa permanent or temporal? Permanent. Amen. Kaya nga po tayo nandito. Paano naman yung mga taong ito ang gusto? Yan. So sa permanent, ang hinahanap nila ay si Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi ng Bible, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos parang pag meron kang ganito. Kasi, pag namatay ka, iisipin mo yung pera mo, saan ko ilalagay yun pag namatay ako? Sinong beneficiary? Yung house, yung bahay ko, sino na Sa maiiwan. Oo. Sa anak ipapamana. Pero paano yung kaluluwa niya? Temporal lang, yung inisip niya habang nabubuhay pa lang siya, nasa ganitong sitwasyon siya, hindi niya hinahanap ang Diyos. Meron siyang, ano bang tawag doon? Kabisihan sa buhay. Yun, sariling diskarte. Sabi ng training natin, meron tayong sariling diskarte. Kumbaga, yung sarili nating diskarte, napapalayo na pala tayo kay Kristo, yung JC na yan. Napakasikat talaga ni Kristo. JC. Sabi nga ng Bible, yun nga, ulitin ko, napakahirap pumasok. Pero, pag nakapasok ka naman, eternal, paano ba? Eternal life ang ibibigay. So, yung temporal lang pala, dito lang natin mararanasan. Sabi nga ni Brother Francis, anong gugustuhin nyo? Yung masaya kayo ngayon? Or mas masaya doon? Kumbaga, marami kasing kapatiran or marami sa tao ngayon ang iniisip lang yung sitwasyon ngayon. Iniisip paano kumita ng pera. Nakalimutan na ang Diyos. Amen. Sabi nga nila. At nakalimutan ng Diyos. Sabi sa kanta. Kumbaga, nawawalang bahala na natin ng Panginoon. Hindi na natin di ba, ang lifestyle na lang natin. At magtatrabaho tayo, pag-uwi natin, kakain, kinabukasan, ganun pa din. Pagdating ng Sunday, a-attend ba ako? Ay, magpapahinga ako, napapagod ako. Oo. Sabado. Magpapahinga pala. Hindi mo na naibigay yung Pasok na. sabi ng Diyos, kailangan mo naman mag-rest.
Paano ba yung rest? Yan. Magpahinga ka. Sa anong bagay? Yung worship sa Kanya. Hindi yung magpahinga ka sa bahay. Ang pagpapahinga natin, yung magpuri tayo sa Kanya. Amen. Ganda ng panahon. Grabe. So, ang Sabat pala, naging Sabat na, ay yung pagpupuri mo sa Kanya. Si Kristo nagpagaling sa araw ng Sabat. Pagpapahinga ba yon? Labag ba sa Hudyo yon? Labag. Yes, labag. Pero kailangan niyang magpagaling eh. Mas mahalaga yun. Mas mahalaga yun eh. Kailangan niya yun eh. Kailangan niyang tuparin. Kaya galit na galit yung mga Hudyo noong time na yon, babatuhin si Kristo. Nagtago siya, nawala. Sabi niya, magician talaga to. Magician yung taong to, sabi kay Kristo. Kasi nawawala siya eh. Pero hindi nila alam, nasa Kanya, yung pinapakilala niya, nasa Kanya yung Ama. Amen po ba? Yes. Yan. So, yung dalawang katangian na hinahanap ng tao, yung temporal at yung permanent, is it's your choice. Nasa sa yung desisyon kung ano yung pipiliin mo. Oo nga, nandun na tayo. Kanina, shinare ko po yung salvation about sa faith, sa pananampalataya. Gaano kalaki yung pananampalataya natin sa Diyos kung meron tayong ganito. Oo nga, nananampalataya. Ito, may mga nananampalatayang meron ito. Meron ito. Nito. Yan, sikat din. Naniniwala naman kami sa Diyos eh. Meron naman kaming Kristo. Bakit mo naman kami inuhusgan? Diba, Patrick? Tandaan po natin, dalawang klase ang nagbibigay ng blessing. Tandaan niyo po, si Satan nagbigay din ng blessing. Kaya din niyang ibigay. Kay Kristo nga, sabi niya, ibibigay ko to. Sambahin mo lang ako. Di ba? Pero sabi ni Kristo sa loob-loob niya, teka, akin yan eh. Tapos ibibigay mo sa akin. Akin na yan eh. Hindi talaga sa iya. Yes, hindi talaga sa kanya yan. Dinadaya lang si Kristo kasi nagpa-fasting siya noong time na yun eh. Nagugutom siya. Yeah. Ngayon, yung blessing na yan, para sino ba ang nagbigay? Tandaan po natin, merong daya sa blessing. Yan. Hindi lahat ng gagaling sa Diyos ang blessing. Kapag nakamtan mo na yung kasikatan, yung pera nasa iyo, yung ginto nakuha mo na, blessing ba ng Diyos yun? Hindi. Kasi mawawala ka sa alignment. Mawawala yung permanent mo. Hindi mo nahanapin si Kristo. Yung eternal life, mabubura ka sa, anong tawag doon? Book of Life. Book of Life. Na imbis isusulat na ng anghel yung pangalan mo doon. Nabura pa. May burahan pala. Tanong. Kasi may mali. Masama per se kung di tama ang puso mo. Kapag mali ang puso mo, hindi pati ibibigay sa'yo. Amen. Amen po ba? Pero mas magandang hanapin yung ginto, yung nandun na sa Yung eternal life. Yung Yung invisible. ginto na nandoon. Bakit ka maghahangad ng ginto dito? Kung mamamatay ka din naman. yun. Di ba? Pero ang isip ng tao, nasa ganito. Lifestyle yan. Bakit? Magugutom tayo eh. Mamamatay ang mga anak natin kapag di tayo nakapagpakain sa kanila. Wala tayong pera. But, if you have Jesus in your life, hindi ka niya papabayaan. Amen? Isang patotoo si Pastor, kapatid ko. Sabi nga namin, nung time na
Nag-ministry siya, napakahirap nung time na yon. Sabi ko, bakit nakakayanan niya na mabuhay na walang trabaho? Walang work. Sabi nga ni Kuya Bal, wala akong work. No No work, no work. pay. Pero bakit nakakakain? No work, no pay yun Diba? dapat eh. Pero, If you have faith in your life, faith. Yan, nandun tayo sa ating shinare kanina. Yung pananampalataya, gaano kalaki? Sabi ng Bible, nasa Matthew. Sinliit ng... Matthew 17:21. Oo, pakibasa nga po, Ate Maricel Ate Tama. Maricel. Yan. Ganda ng view natin ah. Patay nasa Baguio talaga. Pananalig kay sinliit. Little nga lang to. Little. Magkaroon ka ng pananalig na hindi. Sinliit ng... Gaano kalaki yung mustasa na yun? Ay nako, napakaliit. Parang langgam na ito po. Mas maliit pa sa langgam. Eh, basa tayo. 17:21. Yes po. Ngunit hindi mapalayas ang ganitong uri ng demonyo, maliban sa pananangin at pag-aayuno. 21 po yan, 17. Opo. 17:21. Opo. 17 ba? 17:21. Baka Mark. Hindi, Matthew eh. Matthew, dapat ko hanggang tayo hindi na malabas ka lispa kung di ka na pala na. Hindi, pakihanap mo yung ano, yung isa Pakihanap pa. nga mo. 23 yata, o 23. Yun ba yung inano mo kanina? Kaya, 23. 23 ba din? At siya ipapatay nila at sa ikatlong araw. baka Mark. Baka Mark. Mark 17. Mark 17:21 ata po. Try natin. Walang 17. Walang 17. Okay, forget na natin. Sulong na tayo. Pero may nakasulat po May nakasulat po na sinliit ng mustasa. Yung Hanapin mo, hanapin mo. Pananampalataya, sinliit na mustasa. Yes. Yung pananampalataya na yon, kaya niyang ilipat yung bundok Sa dagat. sa dagat kung saan. So, gaano kalaki yung pananampalataya mo? Kapag ikaw ay kumakalam, yung gutom, Hindi mo na unahin yung Bible study. pag nagutom ka ba, tapos may gawain, anong unahin mo? Nagugutom ka, ito. Kung hindi mo, Nagugutom ang anak mo, may Bible study, saan ka pupunta? Sa trabaho. Naranasan ko yan. Oh, Nay, Walang ano, sa pagkain sa bahay. Saan ka pumunta, Nasa Nay? Bible study kami. ayun, o. Diba? Pagdating namin, may sinaing na doon. Yun. Oo. Grabe yung works ng Diyos. Yung mga anak ko, mga bata Ang pa, liliit pa. yung panganay ko lang marunong na magluto. Hmm. Sabi ko sa'yo, tapos may ulam pang talbos ng kamote. Galing, di ba? Oo. Baka may nagbigay ng bigay. Yun May yan, nagbigay ng Nay. blessing. Oo, meron yun. Kasi hindi- Wala, at nakapagsaing ba yun ng wala isasain? So, yung pananampalataya natin, minsan na nadadoubt tayo. Kasi si Satan, isingit natin si Satan. Si Satan, dinadaya tayo para yung successful natin, Bura. hindi natin makuha. Ma-failed natin. Burahin mo pa. Ano yung pagiging successful natin, yung goal natin? Ito Turn the light. Minsan nado-double thinking tayo. Teka, pupunta ba ako sa gawain? Gutom yung anak ko, wala akong panggatas. Di ba realidad nangyari po yan? Pasok mo na ako sa work, 2 araw. 2 araw, teka lang. Teka lang, basta. Sayang, Bukas sayang. na lang ako attend. Sayang eh. Tato, lumayo ka naman eh. 17:20. Yun. Pakibasa nga po, Ate Maricel. Macho pa rin ba yun? Opo, Matthew 17:20. Verse 20 lang pala eh. 7. 20. Buray mo naman. Buray mo pa. Hanap pa ako, 20 lang pala. Kamay. Teka, kukuha akong pagbura. Sinabi ni Jesus sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinabi ko sa inyo, kung meron kayong pananampalataya na kasinliit ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka doon at ilipat ang ito at walang magiging imposible sa inyo. Yun. Amen. Kaya pala nating ilipat yung bundok. Sige nga daw ngayon. Mahirap yan. Mahirap na ngayon. Yung bundok na problema.
Ano yung bundok na tinitipo? Yung mga hindrance. That is, Hindrances. Mga yes, pumipigil. hindrance. That was a trial of your life. Ayan, hindi literal. Yes. Yung hindrances, ibig sabihin pumipigil. Yes. Yung mga bagay na Mga nakakapagpapigil sa'yo. Yes. That, Satan, si Satan ang may gawa niyan. Yung asawa mo. Kasalanan talaga ni Satan. Yung asawa mo. Madamay patuloy sa Ay, ang trabaho niya eh, mandaya eh. Hindi, gagawin niya sa isip ng tao yun. Na yung, alimbawa, yung asawa mo, huwag ka-attend dyan ha. O, hindrance yun. Trabaho ka lang Hindrance. dyan. Oo. Iba sabihin ay huwag kang ayokong pumasok diyan kaya baka magiging kasing Banal. Banal. banal or Yung linulokos nila yung pagkabanal, religion ba? Mapalitan. papalitan daw yung religion. Mako-convert. Convert na kami. Ayan, ayan. Buray. Diba to? Thank you po. So, Bubo ka ba? ang tinitipo ng bundok pala, Nabura, that Patrick. was a problem. If you, sabi nga if you have Jesus in your life, yung laki ng bundok, kaya mong ilipat to survive your, halimbawa, wala kang pangsahing kinabukasan, isipin mo, okay lang yan. Yung kapatid ko, walang pansahing kinabukasan, okay lang yan, buhay hanggang ngayon, pastor na. Buhay. Buhay nga. 7 years, ate. 7 years. Wala akong trabaho. Diyan kami nagtataka din. At sabi ko, oo nga no. So, totoo ang sinasabi ni Kristo, sinasabi ng Diyos. Pero dumanas naman kami ng yung unang Pagsubok. ministry na dumanas kami. Minsan, Persecution. si Simon, walang panggatas kasi hiniwalay na eh. Doon struggle yun. Saan kami kukuha ng panggatas? So, ang ginawa namin, Di na nabubura. there was a time na kami ay nangutang, ganyan. Pero nung nakalusot na, ay ano na, sabi ko okay na. Kahit Gagawa talaga. Maalwan na. Kasi ang Maalwan na. pananampalatayang walang gawa. ay, patay. Ay, di ba? Ay, nananampalataya ka tapos ayaw mo kumilos. Paano Ayun na, hindi nga ako nagtrabaho na eh. Alam mo, ang kinilos ko lang, nag-Bible study ako araw-araw, pumunta ako sa mga kapatiran, pinalakas ko sila, Kilos na yun. nag-online Bible study ako. Ito yung nangyari, na ano sila, na bless sila, nagbibigay sila sa akin ng offering. Ay, pag nagbigay ng offering, malaki eh. Yun yung kilos ng Diyos. Oh, sabi ko, Lord, ano ba, sinasamantala ko ba yun? Hindi, kasi nakasulat sa Biblia yun, na yung nagpapagal, binibigyan nila. So sabi ko, Panginoon, ito naman, hindi ko to ginagastos para lang doon sa sarili ko. Ito para sa pamilya, para magpamasahe din kami, para mayroon kaming papunta sa gawain. Later on na yun. Tama yun. Diba? 7 years, nakasurvive kami. Si Simon nun, butot balat eh. Butot balat po yung pamangkin ko. Kasama si Si Ann, Ate Ann. bapayat. So, balikawan ko po. Sabi niya, mabalik ko yung sharing ko kanina. 2 minutes na lang to siguro. Yung, Okay. kung natatandaan niyo po, Ate Maricel, yung shinare ni Pastor, yung babaeng nagbe-bleed. Irregular yung kanyang Menstruation. menstruation. Tuloy-tuloy. With suffering ng 12 years. 12 years. 12 years, grabe. Siguro, 1 taon lang na magkaganon ka, Ate Maricel, baka ubos na yung dugo. Yeah. Tatlong buwan lang yan. Pero sinabi ng Biblia, nasa Mark ata yun. Sinabi. Hindi, Mark. Marcos. Sabi doon, yung babae daw gumagapang na. Si Kristo papunta kay Jairus Hindi siya. Hindi. para kumain at maghapunan. Mahawakan lang niya yung Gumapang talaga siya kasi hindi na Gumapang talaga niya. yung babae. Hirapan na siya eh. Sabi ng doktor sa kanya, wala ka ng lunas, wala na. Nagpagamot May eh. taning na siya. Mamamatay na. daw yun. Cancer. Pero, yung faith ng babae, yung pananampalataya ng babae, pinilit niyang hawakan yung garment. Matthew 9:20. Yan, Basahin mo. 9:20. Pakibasa naman. At narito isang babaeng inaagasan, may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Amen.
Gumaling ba yung babae? Dayan. Instant. Gumaling. Yun. Instant yun. Nung nahawakan lang, biruin nyo, damit lang yun. Paano kung mahawakan ka ni Kristo? Yung kamay mismo. Nung kamay mismo, andun yung anointing. Damit lang yun eh. Kaya pala nasa museum yung damit niya. Basahin mo yung kasunod na talata. Yung talata, ang kasunod na talata. Sila yan. Sige, okay lang. Sabi niya, natapat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras niya. Amen. Gaano kalaki yung pananampalataya ng babae? Sabi ng talata, singliit ng mustasa. Gumaling siya. Maliit pa dyan ay. Maliit pa. Diyan, maliit. Maliit pa dyan. So, Yung mustasa. yung 12 years na paghihirap ng babae, grabe. Hindi biro yun. Hindi yun sabi na petics lang yung sakit niya. Hindi. Kung sasabihin natin sa panahon natin ngayon, baka cancer na yun. Baka nga hindi magtagal yung cancer ngayon eh. Ovarian cancer. Baka nga 6 months, wala na. Bakit nagtagal pa yung babae? 12 years. May faith eh. Yung kanyang pananampalataya, na sabi niya, gagaling ako. Siguro, inaabangan niya si Kristo. Dadaan ang Kristo na to. Mahawakan ko man lang yung garments. At nung time na yon, gumapang talaga siya, mahawakan lang niya, at gumaling. Magtataka po kayo, bakit yung babae lang ang gumaling nung time na yon? Maraming taong gustong humingi ng tulong kay Kristo. Pananampalataya. Hindi totoong faith ng nasa Panginoon. Yes. Pero yung babae, puro talaga Purong yung niya sa pananampalataya. Amen. At tandaan po natin sa batas ng Hudyo, kapag ikaw ay dinudugo, makasalanan sa kanila. Kaya nga lumalayo sila eh. Kaya nilalayuan nila yung babae. Unclean yun. Unclean Marumi yun. sa kanila. Ngayon, kapag humawa ka doon sa isang tao, Bawal yun eh. makasalanan na din yan. Unclean na din. Kaya hindi din hinawakan ng babae. Yes. Kasi matutuya yung Panginoon. Pero nagulat siya, dun sa in-extend ng Lord yung kapangyarihan niya Kapangyarihan niya sa sa damit. laylayan ng damit. Gano'n siya ka-anointed. No? Grabe. Amen. Nagtataka kayo, di ba? Yung pananampalataya ng babae, hindi basta-basta. Basta-basta. Kasi damit lang yan eh. Oh. Bigla ako Ang sabi niya nga eh, mahawakan ko lang ang kanyang damit. Laylayan lang daw eh. Yes. Yun yung ano ng Yun na yung, pananampalataya. Kahit laylayan. yun na yun. Mahawakan ko lang. Mahawakan lang. Oo. Ilang taon niya inantay? Ilang taon niya? 20 years. Siguro nakikita niyan si Jesus, no? 18 years old siya. Babalitaan niya nagpapagaling. Oo, kasi 18 years old, medyo matured na ang tao eh. So inantay niya yung full ano ni Jesus, yung parang full maturity. Kasi 30 years old kailangan doon na siya magmi-ministry. Oo. So 18 years old, hindi ni Kristo pa minamanifest yung power. Hindi pa siya nagpapagaling that time. 30 to 33. Yun, 30 to 33, yun lang. Yung 3 years Niya lang. lahat nagawa yun. Doon niya lahat inano. Nagpakain ng 5,000. Yes, bumuhay ng patay. Bumuhay ng patay. Tapos nagpagaling ng mga sakit. So 12 years to 18 years old si Jesus that time. Yun lang. So, yun lang. Okay na. Okay. Okay.